Pinagpalang araw po sa mga kapatid natin sa buong bansa at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Welcome back po muli sa ating pong bagong episode ng Payong Kapatid! Kaya mga kapatid, patuloy po tayo mag-subscribe sa ating mga social media platforms gaya ng Facebook, Instagram, YouTube, and meron na rin po tayong Spotify para patuloy po kayong magkaroon ng daily updates or weekly updates sa ating mga bagong episodes. Alam niyo, napapanahon ang topic natin today. Love for country. Masarap pag-usapan ito. Alam mo, totoo yan, Kuya Erwin. Talagang sumasang-ayon ako sa inyo. Dahil sa social media po ngayon, talagang nababasa ko na ang dami na po, Kuya Bong. Nagtatanong, paano na nga ba talaga mahalin ang Pilipinas? Alam niyo, sa totoo lang po, kahit ako din, talagang nagtatanong na rin po ako. To be honest po. Kasi talaga pong, grabe, Lord, ikaw na po. Yun na lang po masasabi ko. Opo. Alam niyo po, ibig ko sabihin, ayoko na pong banggitin. Please lang po, kayo na po magpaliwanag. Baka saan po tayo dalhin? Grabing tanong ngayon, Kuya Berwin. Kaya naman, ang taon-taon natin sineselebrate ang Independence Day. Pero ang tanong ng marami, buhay pa nga ba ang pagiging makabansa o patriotism ng bawat Pilipino ngayon? Sa totoo lang, kung tatanungin natin yung mga tao, yun ang malaking problema eh. Talaga bang mahal natin yung bansa? Minsan, ang akala natin pagmamahal sa bansa ay yung maging mayaman yung bansa. Pero totoo lang, yung kagusto natin yumaman ng bansa, pagmamahal sa sarili yun eh. Kaya ang tanong sa atin eh, ano bang ibig sabihin? Katulad sinasabi ko kanina, ano ibig sabihin ng pagmamahal sa bayan? Di ba? Ano ba yung pinaglaban ng mga bayani natin noong nakaraan na sabi lang mahal nila yung bayan? So yung mga ganong katanungan ba? Ako po siguro, para lang makaambag din ng konti po, yung pagmamahal sa bayan o sa bansa, parang pag inisip mo lang kasi yung problema, iniisip mo, mahirap mahalin. Pag inisip mo yung problema. Pero pwede mo rin naman siyang mahalin na gagawin mo yung part mo bilang Pilipino. Di ba? May ganun kasing, meron naman nagsasabi, mahal ang bayan, mahal niya ang bansa niya, pero wala namang ginagawa. Hindi rin pinagdarasal, hindi rin nagiging mabuting citizen. May mga ganun po eh. Meron bang direktong instruction sa Biblia na dapat mong mahalin ang bayan mo? Yan ang magandang Minsan yun tanong. mga, hindi Opo. naman nila naiisip yun eh. Opo. And kahit sa atin, minsan meron tayong ganung pagtatanong na, why do I need to love this country? Di ba? Mga ganung bagay. Sa yung Ma'am Pepper, sa palagay nyo, so mausap-usapan yung mga nanay, ano ba ang mga naririnig ninyo? Well, actually sa panahon po ngayon, talagang medyo matatakot ka sa mga nangyayari po. Lalo na pagkadating po, yan nga po, na bilang may anak ka po, parang nadadagdagan po sa isipin, lalo sa protection, yung safety po sa araw-araw ng mga anak natin. Opo. Kahit ako, pag tinitingnan ko yung apo ko, kasi may apo na ako eh, kahit ganito ako bata, kasi mabata ako nagpakasal eh. Biro lang po. May apo na po kasi ako, and minsan pag tinitingnan ko siya, ano kaya kinabukasan ng haharapin niya? If somehow, wala talaga nagmamahal sa bayan, parang, kasi yung crucial yun eh. Crucial yung pagmamahalin kasi it will determine the future of this country. Yes. Yan. So, palagay ko, malalim na usapin talaga to. Kaya may mga makakasama tayo. Actually, meron tayong makakasama sa discussion natin today. Isang kababayan natin na isinabuhay niya talaga yung pagmamahal sa bayan. Yes, siya ay isang educator ng University of the Philippines at isa rin siyang SPED or Special Education Teacher for 32 years. Yes! Siya rin na isang public servant na kasalukuyan nagsisilbing gagawad sa kanilang barangay. Kaya mga kapatid, wag na po natin patagalin pa. I-welcome po natin ang ating special guest for today, si Miss Ria Espiritu. Ayan. Morning po. Morning, ma'am. Gandang umaga po sa inyo. Morning po. Actually, di namin alam kung umaga ngayon o gabi eh. Nalilito na rin kami. Kasi sa buong mundo, iba-iba pong oras eh. No? Ayan. Sinasabi ng iba, madaling mahalin ang Pilipinas. Pero paano nga ba na masasabi nating napakadali? Or based on your experience po, meron po bang pagkakataon struggle na kung saan
parang mas sumisidhi yung tukso na pwede bang buuin ko na lang yung kinabukasan ko sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Kasi parang wala naman talaga akong makitang kinabukasan para sa anak ko bilang isang guro o bilang isang tapat na naglilingkod sa bayan. Actually, ako po lumaki po ako sa poverty. So, ang background ko po ay 10 kayong magkakapatid at pinalaki kami ng isang solo parent, yung mami ko. So, yung namatay yung tatay ko, ang bunso namin ay 2 years old lang. Ang panganay namin, 15 years old. So, yung nanay ko hindi po nakapagtapos ng pag-aaral. Housewife lang siya all her married life. Yun. So, ginawa niya, siya ay lahat ng magagawa niya, magbenta. Lahat ng kanya ibenta, binenta niya. Wala pang ano yun, wala pang nag-plug, no? Wala pang St. Peter noon. So, minus yun. Pero lahat na pwedeng ibenta, nag-house siya ng appliances, lahat ginawa niya. Para lang matustos kami yung aming pag-aaral. So, fast forward, nakagraduate kaming lahat. So, yun ang blessing. Pero ang nakita ko po kasi, yung nanay ko, laging sinasabi na, kailangan sipag, tiyaga, at pananampalataya sa Diyos. So, yun ang naging sandigan niya ang Diyos. So, nakita ko yung sa buhay ng mother ko. So, kahit na hirap kami, na talagang kaming 10, pag meron kang 2 pakete ng noodles, lulutuin nyo, lalagyan mo ng maraming sabaw, asin, para yung paghahati-hatian namin na magkakapatid. Nakita namin na yung nanay ko, yung faith niya hindi natitinag. So, nagpasalamat din kami dahil nakasuporta sa amin ang simbahan. Pero nung naging magulang na ako, yan, meron pa akong 3 anak, siyempre nakagraduate na ako, tapos isang SPED teacher na ako. Nandun talaga yung temptation na umalis ka kasi 3 anak mo. Yan. Ang nangyari nun, I chose na wag magturo, ng full-time. So nag-tutor lang ako habang yung husband ko yung nag-work ng full-time kasi naniwala din ako na mas mahalaga yung foundation sa mga anak. So ako yung natuturo sa bahay, ako yung nag-aalaga ng mga bata. At the same time, may opportunity na mag-serve nga sa barangay. So doon ako nagsimula na kahit na hirap yung buhay kasi may allowance ka sa barangay o nakatulong din yun, nag-tutor ka, pero kulang pa rin para sa 3 anak mo na kapag humingi sa'yo ng Mami, Jollibee tayo, o Mami, gusto ko tong laruan na to, hanggang tingin na lang sila pag nasa mall kami. So masakit yun talaga kasi lagi ko sinasabi na kumpara sa nanay ko na hindi nakapagtapos kami man ng pag-aaral, pero ang nangyayari sa akin, hindi ko ma-provide mag-asawa yung para sa mga anak namin. So meron ganung temptation. Pero at the same time, maliban sa nanay ko, yung tatay ko bago siya namayapa, nagsiserve din siya sa barangay. So wala pang barangay, hindi siya naging barangay captain, pero yung sa homeowners na volunteer lang, nakita namin. So lumaki kami na nagsiserve kami nagsiserve yung tatay ko sa community. So I think yun na-imbibe sa amin. So kahit sa kakulangan namin, tumutulong ka pa rin sa mga tao sa paligid mo. So doon siya nagsimula na yung tawag na kailangan magsilbi ka sa bayan mo kahit na saan ka pa nanggagaling, kahit sa kakulangan mo, meron pa rin contribution yun na ikaw ay magbibigay ng silbi, pagsisilbi. Kaya ganun yung paninindigan ng magulang nyo? No? Parang gusto-gusto lang kahit magsilbi pa rin sa bayan. Kunyari, ganun. Paano ba nahubog yun? Ay, siguro po kasi ang tatay ko din po, at saka nanay ko, nanggaling din po sa hirap. So yung tatay ko, tawag working student. Yun hanggang napaaral sa rin hanggang actually lawyer pa yung tatay ko. Opo. Naging lawyer siya eventually, no. Yung siguro nakita din niya yung laki sa hirap tapos yung paano nakatutulong sa komunidad mo. 'Di ba yung tatay ko taga Pangasinan. So ang ginawa niya nung medyo nakataas-taas na siya yung pamumuhay namin. Bumalik niya sa probinsya nila. Tumutulong sa mga estudyante, nagsusupport sa mga scholars siya. Yun ang ginagawa niya ng time na yun. Sabi niyo naging solo parent yung mother niyo? Opo, eventually nag-passed away yung tatay ko. Maaga siyang namatay siya. So, yung mami ko lang naiwan. So, at that time naman yun, naiwalan ng tatay ko, na ari-arian, yung bahay lang kung saan kami nakatira, dyan sa Quezon City. So, yun yung bahay namin, na naiwan So, yung nanay ko, wala siyang choice, kailangan talaga niya magtrabaho. 6 years old po. Wow, ang bata niyo nun, grabe. So, ako yung pang-7 sa amin. Wow. Opo. Ang hirap pala, Pero Opo. buti ho, kahit nasa kabila ng kahirapan nyo, yung hindi nyo naisip na yung bayan, wala naman tinutulong sa akin. Opo.
di ba yung tinatawag sa atin, try ko i-recall, sino yung missionary na yun, na, di ba, not ask God what He can do. Oh, do not ask what Oo. parang si John F. Kennedy, yung sabi Parang niya. ganyan na, anong mabibigay mo? Oo. So, I think parang ianihin mo yun na kapag ako bilang lumaki sa simbahan, yun naman ang sa tingin ko, yun ang tagang foundational talaga, na the way yung pananaw ko talaga no, nahubog siya ng hindi dahil sa Pilipino ako, dapat ito. Hindi. Dahil Kristyano ako, disipulo ako ni Jesucristo, ano sinasabi ng Jesus Christ? Kaya nga po yung, ano ba sinasabi ng Bible? Actually, hindi naman taga diretso-diretsong sinabi sa Bible na, serve mo yung bansa mo. Di ba? Hindi. Yes, It's a yes. very general na para sa ating, para sa ating mga Kristyano na pag-pray mo. Di ba? Pray without ceasing. Bear you one another's burdens. Di ba? Yeah, yeah. So, hindi lang siya para sa pagiging Pilipino, pagiging makabansa, pero bilang isang Kristiyano na dapat itong ginagawa natin. Ito, totoo yan, Ate Rhea. Kasi, di ba, lagi nasasabi, wala namang direct instruction ng Diyos to love the country eh. Pero alam niyo, tama kayo eh. Kasi, indirectly, nagsasabi ng Lord ganyan eh. Di ba, bigyan ko lang kayo ng sample, no? Being a pastor, I want to also emphasize yung part na we need to really love this country. Kasi, nung ma-exile sila sa Babylon, ito instruction ni Lord, but seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf. For its excuse me, for its welfare, you will find your welfare. Grabe, no? Parang even God, He cares for the city where you will be exiled eh. Tapos, bukod pa ron, yung nga yung instruction na, you pray for the country, di ba? Yung 1 Timothy chapter 2, na we need to always pray for the kings, for those who are, actually to pray for all men eh, di ba? And for those who are in authority. Sorry. And for those who are in authority. So, yung ganun ba, kahit yung kay Paul, di ba? I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers and my kinsmen. Pero ganun sila yung pagmamahal na yun, ano? And alam niyo mga kapatid, yun isang bagay na minsan nami-miss natin. Na as Christians, tayo dapat yung unang-unang nagpapahayag ng pagmamahal sa bayan. Eh. Diba? And minsan, yun nga yung tanong na, paano ba talaga magmahal? Di ba? And here is here's Rhea telling us na, siya parang yung, we want to help. We want to help. And hindi mo naman kailangan yung buong bayan eh. Eh, simple lang. Naalala ko yung national anthem, ang mamatay ng dahil sa'yo, di ba? And paano yun? Di ba? And are you willing to die for your fellow Filipino? Kasi yun ang essence ng love eh. You're willing to die for your brother. Di ba? And kaya nga tinatanong ko sarili ko, Erwin, ikaw handa ka ba mamatay para kay Kuya Erwin? Hindi po. O, tamo? Yung gano'n eh. Mabilis yun eh, di ba? Ako yung totoo, di ba? Minsan ang hirap talagang tanongin eh. Parang, mapapatay ko to, pero... Hindi ka. Wala po ako narinig. Pero nakuha niyo yung sabihin na parang it's not easy eh. It's not easy to die for someone. Kaya nga, nung dinain niyo yung kay John F. Kennedy na do not ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. That's basically love. Pag kumakanta pa ako ng national anthem, iniiyak ko yan lang sa mamatay ng dahil sa'yo. Kasi po, sa barangay, katulad po ngayon, medyo okay na po yung income ko, yung pagdating po sa pagiging sped teacher ko, nakakapagod na sa barangay. Madali magsilbi, pero nakakasira ng bait ng politika. Ayun, yung babackstab ka, pagbibintangan ka na kung ano-ano, chichismis ka, ang sakit sa damdamin. Opo, tapos, wala kang bakasyon, wala kang tulog. Diba? Kahit kagawad ako anyway, iba kaming ng kuya ko, siyang kapitan, ako yung kagawad, pero ako ang takbuhan ng mga tao. So, lahat ng pangangailangan, kailangan mong tugunan, tawagan kang kagawad. Lalo yung pandemic po, hirap nun, kagawad, namatay, may sakit, anong gagawin? So, ikaw mag-mobilize online. Paano makukuha yung katawan? Babalik sa pamilya ng nung time na yon, ng pandemic na yon, nakasagsagan, paano ka nagsaserve? Kakagaling ko lang sa cancer treatment ko. Tapos na-paralyze pa ako. So, alam mo yun, paano ba? Pwede bang wag na lang? Gusto ko na matulog, lahat-lahat. Pero, yun siya, wala kang na-miss mo yung mga bakasyon na kailangan mo schedule around, yung mga meeting mo, punong-puno yung schedule mo, 24/7 ka sa barangay. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ako para sa akin, ayun ang definition ko. Kahit masakit, kahit pagod ka na, yung mga tao nun umaasa sa'yo.
ang tingin ko doon, hindi dahil sa mamataas ako, pero nakita mo na yung sinasabi sa Bible, saka ko na naiintindihan, when God saw the multitudes and He was moved with compassion, tagang compassion. Kasi po, taga ko na sa barangay nagsaserve, ang tingin ko, nagsaserve ako. Lord, binigay ko buhay ko, ganyan. Pero syempre, may allowance naman ako eh. So parang, ay, hindi counted dyan. Pero nagkaroon ako ng cancer, ang sinabi sa akin ni Lord, oh, mamamatay ka rin pala. Anong may iwan mo sa barangay? Nakita mo yan. Nakita mo si bubuhay sa kasalanan, yan, nakita mo yung mga batang walang magulang, nakita mo to, na drug addict, nakita mo yan. Nawala yung takot ko lahat, kasi takot din pala ako. So nawala yung lahat, sabi ko nga, Lord, oh. So naging intentional ako ngayon. Sabi ko, mamamatay din pala ako, wala ako may iwan man lang na legacy na dapat dinala ko sila lahat sa'yo. So nag-iba po ang pananaw. Kaya yung mga matay ng dahil sa'yo, yan, yung kinukupkup ka ng bayan mo, nag-iba din lalo ang pananaw ko. Ngayon sabi ko, oh nga no, dapat ang mga bata to, yung future generation, dapat maramdaman nila na mahal sila ng barangay. What motivated you to love the country other than the fact that you were supported, di ba? First and foremost, yun nga sabi ko, laging sinishare, when I chose to come back sa Philippines, no, ilang buwan na ako sa US, sabi ko, balik na ako ng Pilipinas, mas kailangan ako sa Pilipinas. Hindi yung dahil na sasabi ko mas magaling ako kaysa sa iba na mga na nag-choose to stay sa ibang bansa. Ang iniisip ko is more of, yun ang purpose sa akin ni Lord. Kailangan ko sumunod. Opo. So, iba-ibang design sa atin si Lord eh. Ako talagang pag dati yung nagtuturo pa ako na elementary para regular class, sabi ko, totoong pag dinefine mo yung bagong part sa social studies, bagong hero, di ba, mga OFW, totoo talaga yan kasi that's what keeps us afloat. Kung alam natin yung mga OFW talaga kumpara sa ibang bansa na bumagsak na dahil nga sa corruption din, tayo buhay dahil sa OFWs. Yes. Pero sabi ko, yung walang condemnation on my part sa mga OFW. I think kailangan lang natin bumalik, lalo na pag ikaw ay Kristiyano, na tanongin mo sarili mo, ito ba ang gusto ni Lord? Yes. Same question din po yan ng sila Abraham nung papunta na sa Egypt, kasi Egypt yung di ba? Family, lahat pupunta doon, Abraham, Isaac, and Jacob. Hindi, dinid sila ni Lord sa ibang lugar na ay, walang pagkain doon, Lord, di ba? So pero pumunta sila. So yun ang doon na kailangan malaman natin ano ba yung purpose ni Lord. So ako po, ang sa akin is talagang tanong, ay Lord, alam ko na purpose mo bumalik ako dapat sa Pilipinas talaga ako. Yes. Kaya bumalik ako. At pagkatapos pagbalik ko ng Pilipinas, sabi ko, bahala ka na Lord. Actually po, sinabi ko din kay Lord, Lord, you are the sovereign God. And alam ko yung kinocompute ko na, yung kikitain ko doon sa US, kung nagstay talaga ako, sabi ko, alam ko makukuha ko yan sa Pilipinas. And totoong binigay niya na beyond sa what I have imagined actually, sabi ko, lahat yan kay Lord lang yan, talagang ganun lang po. Yun ang sinasabi ko. So, thinking more of yun ang isipin natin, di ba? Ang pagmamahal sa bayan, hindi lang literally nandito ka sa Pilipinas, Yes. kahit saan ka sa buong mundo. Yes. Okay, gusto ko saluhin yan. Kasi mga taga-OFWs, we truly appreciate you. Kasi unang-una, whether accidental hero kayo or intentional hero kayo, your contribution to the country is so crucial. In fact, wala na talaga tayo kinabukasan kung hindi dahil sa inyo eh. Kaya we want to encourage you. And maybe to some of you, you're trying your best to learn from other countries so that one day, when you come back, madadala nyo yung technology that you learn and will make other Filipinos live better. Kaya tama kayo eh. It's not really yung are you staying here or there because you love the country, kundi kung saan ka dinadala ng Diyos, whether you intentionally na alam mo o hindi, pero hindi aksidente nandiyan kayo kasi Diyos yun eh. Pero in fair, to balance, yung blessing natin is not in the place. It is where God wants us to be. Amen. Amen. Kuya Bong, may masakit na katotohanan dyan minsan na siguro na-experience natin. Yung mga kababayan tayo na naranasan nila yung buhay sa ibang bansa, na minsan pagbalik nila sa Pilipinas, grabe, ganyan talaga yung mga Pilipino. Ganito talaga sila. Minsan parang medyo masakit kasi naging kapwa, Pilipino din kita, diba? Pero parang nakalimutan natin yung roots natin and the same Filipino who went outside of the country, who were able to be nourished by other country and experience good things. We're the same Filipinos na sometimes condemn us here, dito sa malungkot nating kinakalagayan. Kaya siguro it's all about the compassion with each other and
concerned for each other. Kaya sabi ni Ma'am Ria, no, carry one's another burden. Alam mo, tama yun, attorney. Kasi may nakasakay ako sa aeroplano dating ganyan. Medyo kami nagkausap. Kasabi niya ganun, ay, 20 taon na ako wala sa Pilipinas, wala pa rin pagbabago. Parang ganyan, no? Pabalik na siya sa US, sabi ko sa kanya, hindi ka na nga nagstay nagagalit ka pa. Tapos sabi ko sa kanya, hindi naman maganda ang Amerika dahil sa iyo Nadatna mo na maganda yon. Parang ganyan, di ba? Pero, again, may mga ganun talaga. Pero hindi ko man pwedeng lahatin. And, tayo naman na nakakaunawa na siguro wag nating alisin na yung pagmamahal na bibigay natin sa bansa, hindi yan natural na pagmamahal, galing lang sa Diyos yan And for us Christians, tayo dapat yung mga tao totoong nagmamahal kasi we understand that yung love is sacrificial. Yung love is the willingness to die. Hindi naman pwede ibigay ng kahit sino yan Nang basta-basta kung hindi mo na-experience yung totoong pagmamahal coming from God. So yun po. So, siguro kasi, di ba, yung may time constraints tayo, pero Ma'am Ria, I really appreciate yung mga sinare nyo sa amin and how I wish that God will multiply Rias in this country. Amen. Siguro para to end up na lang with our discussion, ano ba yung practical ways? Siguro din tayo mag-end na lang para just we have inspired other people na yung pagmamahal ko pala talaga hindi manggagaling sa sarili ko kasi mapapagod, mauubos, may inis ako, mapipikon ako. Pero, ang pagmamahal ko sa Lord, dapat nanggagaling. Isa na yon. Pangalawa is, paano ba natin tuturuan yung mga kapwa natin na now na-steer up na mamahalin kong Pilipinas, paano ba ako practically makakatulong sa Pilipinas? Or mapapakita yung pagmamahal ko in my own little ways. Iyan, Na hindi mo ganda. naman kailangan tumakbo ng politiko, di ba? Pero yung in own simple ways. Sige, simulan nyo na. Oo nga po, tayo po, nasa barangay level tayo. Kayo po ba, ano masasuggest niyo? How can we truly love our country? Ako po, ang paniniwala ko, hindi lang dahil kagawad ako o teacher ako, siguro kahit nasaan tayo sa buong mundo, actually, kahit nasaan tayong larangan, I think kailangan nating isipin na ang pagmamahal sa bayan para sa akin, 3 bagay yon. Una, panalangin natin ang ating bayan. Panalangin natin. Ilang years ko palang ginagawa yan. Sabi ko, sana ginawa ko dati pa. May nagturo sa akin na pray earnestly para sa ating hanggang barangay official, national level pa ba. At nakita ko kung paano sinasagot ni Lord kahit paano. Kahit yung weather, kailangan mo yung panalangin yan. Kailangan natin panalangin ng ating bansa. Number 2 po, kailangan po natin bumoto ng tama. Yes. Opo, kaya mga OFW po, pumunta po kayo sa mga kapag national election sa 2028 po. Bumoto po, marami po kaya ng OFW na hindi bumoboto. Yun, pero kailangan natin bumoto, lahat tayo dapat bumoto po ng tama. Kasi kung bumoboto pa tayo ng tama, 'di ba? Hindi po makakaupo yung mga corrupt na mga officials mula national hanggang barangay po. Yun, at pangatlo, kailangan natin magsilbi. So yung pagsilbi, relative na yan sa atin lahat. Ako, hinihikayat ko, ang mga simbahan, dapat tumabas kayo sa komunidad, hindi lang sa loob ng simbahan nagsaserve, di ba? Kailangan yan. Kita, imagine yung mga ginagawa sa loob ng simbahan, ilabas mo yun sa barangay. Nako, marami kayong mapapasaya ng mga tao na mararamdaman nila na may nagmamahal pala sa kanila. Pag-serve ang ating mga OFWs yan, totoo lang po kami, pag ganyan, mga OFWs, lahat, kapag fundraising ka, grabe, ang papadala sa iyo ng tulong, kahit magkano yan, ang layo ng nararating, madami, at masishare mo sa kanila na, ay may mga tumulong na mga kaibigan. Marami po, ang pagsisilbi po ay hindi lang literally nandoon ka, kahit saan ka sa buong mundo, pwede ka magsilbi. Yes. So I think yung 3 bagay na yon para binabalik natin, kailangan natin ibahin yung pananaw ng mga tao, yung future generation natin na sila naman ang lalaki na parang, may malasakit pala sa akin ang aking ang aking bansa. So dapat magbibigay din ako. Tulad din na nangyari sa akin. Yes. Thank you, Ate. Kayo, Ma'am Pepper? Para sa akin po, yung own little way natin na tinatanong ni Ate Hana, paano tayo makakatulong? Sa atin po kasi, di ba, family is really the basic unity of the society. So tayo po bilang mga magulang, talagang dapat ituro din natin kung ano yung mga kagandahang asal at nagsa-start po talaga yan sa prayer. Kilalanin natin si Lord. Sino ba talaga ang totoong binibigyan natin dapat ng service? We have to serve the Lord and then hanggang sa maliliit na factors na po ng buhay natin, ma-apply na po natin yan Kasi aware tayo na the highest character of a person should be integrity. So, paano rin tayo dapat sa bansa natin?
hindi man lahat na ng tao is katulad natin mag-isip, pero tayo na lang, let us always ask ourselves or i-search natin yung heart natin if we are really doing this for our country also. And then we apply it dun sa pinakamaliit na basic unit, which is the family talaga, yung first ministry natin. Yes. Cut and paste. Copy-paste pa. Copy-paste. Hindi, ako rin sa family, because that is the basic unit of society, I think we should nurture that. Pero yung mga iba kasi tumitigil na sa family. Dapat we have to go beyond. Tulad ng pagsabi mo na you get yourself involved. Yan, para sa akin, involvement for the betterment of your, at least, yung, kung saan ka naroon, saka yung mindset kasi ang natandaan ko dyan, alam mo may pelikula ng Exodus eh. May kanta doon eh. This land is mine, God gave this land to me. Isipin natin, ang nagbigay ng teritoryo to. Diyos ang oo. So, papangalagaan natin. Ako po, by faith na lang din talaga, Kuya Bong, mga ate, mga kuya. Not by sight. Kasi talaga ho, wala, hindi ko na ho alam talaga minsan kung sinong papakinggan ko sa kanila, kung sinong tama sa kanila, kung sino, ang dami na, iba-ibang istorya na po talaga. So by faith, ano po yun? Kagaya ng sinabi ni Kuya Erwin, ang Panginoon Diyos ang nagmamayari ng lahat. So ako, kailangan galingan ko lang bilang anak niya, kung ano yung utos ng gobyerno, kahit mahirap, sundin natin. Kahit mahirap ganito, kahit bawal ganito, kahit ganito ganyan, marami instructions, marami utos, sundin natin. Iyan ang utos ng Panginoon Diyos, submit to all authority, governing authority. So, ako po, yun na lang inaasahan ko. Marami akong kakilalang politician, marami akong kakilalang celebrities, tumatakbo, tumutulong. I love them, but at the end of the day, I process it with my heart at yung relasyon ko sa Panginoon. Doon lang ako susunod. Doon lang, laging magpe-pray lang ako. Kasi kung ako lang, ako po, laglag na rin po ako. Good. Sige po, attorney. Ako po siguro, unang-una yung the change starts within you. Parang dapat, naalala ko yung parang lagi ko tong tinatanim sa puso ko. When I started to go outside with my, actually not private practice, pero when I started my first year in practicing law, may isang abogado nagsabi sa akin na pag lumabas ka, kung saan tayo naka-empleyado, kasi we're still employed in the Supreme Court, kapag lumabas ka dito, you have to set your moral equilibrium. Dapat alam mo kung ano yung dapat mong tanggaping kaso, dapat alam mo yung moralidad mo. Ito na yung boundaries ng morality ko. And sometimes, kaya tayo minsan nadadapa in terms of, this is not just for us na professionals, but also for us na citizens. Kasi we feed them off Kumbaga, the corruption, tayo din yung nagbibigay sa kanila ng bribery That means to say na shaky yung ating moral equilibrium. And yun yung sinasabi ko na ang task ng moral equilibrium, hindi lang dun sa taong may power, kundi dun sa taong nagbibigay din ng power because you're actually more important. Ikaw yung naghalal sa kanila And yun yung dapat nating makita na, ay Lord, shaky ako, compromising yung aking moralidad Alam kong mali ito, pero ba't ako nananahimik? Alam kong mali ito, pero bakit ko sila binibigyan? And siguro yun yung unang-una nating iluhod sa Panginoon, na Lord, kung ikaw nga, meron kang kapangyarihan para pagtagumpayan yung kamatayan, ito pang compromises ko, hindi mo ba ito kayang baguhin sa akin? It's hard. It's really hard battle. I'm not asking naman na bawat tumayo ka. There will be time for everything. Pero ang sa atin lang is, unahin mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Nang sa gayon, pagtindig mo sa labas, teka, eto, Kristiyano ako. Hindi lang ako Filipino, pero Kristiyano ako. And yun doon nadadalo yun. So do your part. Do your part as well. Be informed and inform others. 'Di ba? Minsan, sumasali pa tayo sa fake news. Tayo pa rin minsan nagbibigay ng AI info. Yan. So, maximize everything and be excellent in what we're doing. 'Di ba? Na minsan tayo, bilang isang kabataan, parang keyboard warrior na lang tayo, pero we don't partake anything about anything. 'Di ba? So parang sometimes hindi natin inaaral, hindi natin pinaninindigan kung ano yung bawat post natin. And lastly siguro, as a mid-age siguro na generation, we continue yung ating pagmomold ng bagong generation. Kasi pag nakikita natin na parang, kaya tayo nawawalan ng pag-asa kasi tumitingin tayo sa henerasyon ngayon na tayo rin naman yung bumuo nito. Pero parang dapat ang mindset na natin, teka,
pagod na ako sa henerasyon na to, gagawa na lang ako ng bagong henerasyon. Siguro, maaaring ganun, kung hindi man tayo gumawa ng anumang acts of, kumbaga, rebelliousness. Ito na lang yung form of rebelliousness natin. Hindi na tayo mananatili sa ganitong klaseng tradisyon o klaseng henerasyon, kundi kami na mismo gagawa ng bagong henerasyon. And siguro yun yung maging burden natin, to continue to mold new and Christian faith leaders nang sa gayon, hindi shaky yung kanilang moral equilibrium. Napakaganda ho ng mga inyo pong mga payo. And mga kapatid, alam niyo po, isang bagay po na gusto natin maintindihan, when we gained our independence, ano hong independence yun? It is an independence to love the country. Sa totoo lang, sino magmamahal sa bayan kung hindi tayo? The foreigners will never love this country the way we should love the country. Kasi tayo yung Pilipino eh. At ang pangalawa, bilang Kristiyano, tayo yung nakakaintindi na anong ibig sabihin ng pag-ibig. Jesus Christ died on the cross for our sins. He left the comfort of heaven. For what? To save us. Ganon din tayo. God sent us to also save, hopefully, the Filipinos. And syempre, magagamit din tayo sa ibang mga lahi. Pero hindi aksidente na Pilipino tayo. Na kaya tayo yung aabot sa kanila. But they will never understand this love until we are willing to die for them. Tulad ng ginawa ni Jesus. And paano ba mamatay? Hindi naman kailangan literal magpapakamatay ka. Just give your best for who you are. Di ba yung mga ginagawa mo, pagbutihin mo, galingan mo, sa pag-aaral mo, mag-aral ka, magpakadalubhasa ka, hindi para makakuha ng mataas sa grade at magkaroon ng honor, kundi ikaw ay maging mabuting mag-aaral para maging mabuting mamamayan sa kinabukasan. Yung pagpakadalubhasa kang doktor, magpakadalubhasa kang abogado, para sa bayan, para sa marami pang henerasyong darating. Sunod, panalangin. Purihin ng Panginoon Diyos, God gave us the access to pray. But don't just pray. Listen. Listen to God. Katulad ni Nehemiah, he prayed, but he also knew what he was intending to do, to rebuild the wall. Kasi marami sa atin, pray nang pray, wala namang aksyon. Lagyan mo ng ngipin yung ating panalangin. Kumbaga, hingin natin sa Diyos, ano ang role ko? Ano ang pwede kong gampanan? Kung ikaw ay nanay, galingan mong maging nanay para mabigyan mo ng tamang gabay ang mga anak. Kung ikaw ay tatay, maging tapat kang tatay. Maging tapat kang asawa. Upang sa ganun, yung mga susunod na henerasyon, hindi masisira kasi hindi nila alam kung sino susundin nila dahil kung sabog yung pamilya. Diba? Kaya napaka-importante nun. Ganun din, kung ano man ang trabaho natin, kung doktor ka, galingan mo nang sa ganun, kaya natin makipag-compete globally, hindi dahil sa kukunti ang aming kakayanan. Obviously, hindi ang isyong kakayanan, kundi yung ating willingness to become better and to be a contribution to the land. Kaya po mga kapatid, ito pong nais ko pong iwan sa inyo. You want to really understand the love that you should have in this country, then experience the love of Jesus. Unless that love is real to you, unless that love becomes talagang life to you, masasabi mo, yes, He died for me and I would be willing to die for this land. Kasi ito na yung lupang binigay sa akin ng Diyos. Hindi aksidenteng Pinoy ako, hindi aksidenteng itim ang gilagid ko, hindi aksidenteng pango ang ilong ko, hindi aksidenteng maitim ang balat ko, o kaya kayo manggi ang aking kulay. Dahil hindi aksidenteng nilagay ako ng Diyos dito para abutin ang mga kababayan ko. Dahil mahal sila ng Diyos. Kaya mga kapatid, bago tayo magtapos, gusto ko kayong hamunin. Talaga bang mahal mo yung bayan mo? Dahil naintindihan mo ang pagmamahal ni Jesus Christ. Gusto ko yung sinabi ni Ma'am Ria, that Jesus Christ saw the people with great compassion. And I pray that we will do the same. Yung blessing ng Diyos is not just for us to be personally blessed, but for us to be the channel of God's blessing. Na makita nila, totoo ang Diyos. Na hindi lang nasabihin, mahal ka ni God, kundi they can see the love of God in a practical way sa pamamagitan natin. Siguro sa pagkakataon to, tayo po'y mag-pray, magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Father God, thankful kami sa bayang Pilipinas. Di man po maayos tingnan, pero batid namin, Panginoon, mahal niyo ang bayang Pilipinas. Sa dami naming problema, kahit paano nakakatayo pa rin kami dahil sa mga OFWs, Panginoon, na tinaguyod ninyo at sila po nagdadala ng kahit paano ng stabilization ng aming ekonomiya.
Lord, wala na kami sa bahagi, Panginoon Diyos, ng manufacturing. Naiwan na kami ng ibang bansa. Pero minahal nyo kami. Hindi nyo kami pinabayaan. Ganun pa man, Panginoon, may katotohanan din na unti-unti nawawala po yung mga galing dito sa Pilipinas dahil po napipilitan silang mag-abroad dahil po, Panginoon Diyos, sa pangangailangan na maitaguyod ang kanilang pamilya. Hiningi ko lang, Panginoon, tulungan niyo po at gabayan niyo po kaming lahat. Na sa anumang aming desisyon, huwag namin kakalimutang sumunod kung saan niyo kami gusto mamalagi at maging pagpapala sa mga taong ipinagkaloob niyo sa aming pagpalain. Kaya't Panginoon, tulungan niyo po kami na kami unang makaranas ng pag-ibig ninyo upang maipasa namin to sa iba. At mga kapatid, kung hindi niyo pa kilala si Jesus, it's time for you to open your heart and ask Him to allow you to experience His love for you. Na hindi mo lang na inaisip na namatay siya para sa'yo, kundi ma-experience mong namatay siya talaga para sa'yo. At maunawaan mo ang kapatawarang ipinagkaloob niya sa'yo at muling pagkabuhay niya, nakasama mo siya at siya ang iyong gabay at iyong kalakasan para mabuhay ng may layunin, mabuhay na may direksyon. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko kayo, lumapit kay Jesus. Tawagin niyo siya, Panginoong Hesus, pagarian niyo po ako. At maging totoo po ang kapatawarang ipinagkaloob niyo sa akin nung matay kayo sa Kalbaryo. At maging totoo po ang muli niyong pagkabuhay sa buhay ko. Salamat po aming Panginoon. At aming Ama, hinihingi ko po ang bawat pamilya ng Pilipino na tunay matutong magmahal sa inyo. Lord, we love you because you first loved us. In Jesus' name. Amen. Napakalalim ng ating mga usapan, napakasakit sa damdamin, ganun pa man, mga kapatid, ano man ang ating pagdaanan, umulan man, Umaraw. O bumagyo. Kung kailangan nyo ng payo, Nandito lang ang Payong Kapatid! Yahoo!